our beloved Boss Mike Cervera. Katotoo. Ang lahat ng sinasabi natin bago tayo kumilos at bago ninyo ma-realize, totoo pala sinasabi nito. Lumutang na mga kaibigan ang destab. Tumahol na. Sabi ko sa inyo, di ba, noong pa yan, naririnig na natin yan, yung destab niya na yan. Yung mga dating mga dating mga pangulo. Yung mga sabik na sabik, yung ayaw ng kumawala sa sa posisyon. Yung nakatikim ng superpower. Ayaw na nilang bitiwan hanggat maaari. Gusto nila kanila pa rin, gano'n. Di ba? Nasubukan nila pare-parehas eh. Ngayon eto na. Ayaw na nila. Ayaw na nilang mawala sa nila, buhay nila yung power, pera, puro Sabi ni Boss Miriam, wala na, nangamatay na yung mga main witness, takot na lang ng tatayong testigo. Maaring nagkakatotoo na o maaring nababasa ni Percy yung mga mangyayari at kinikilos nga nitong lolo mo. Lumutang na mga kaibigan ang destab. Tumahol na si digong nyo at nagsabing ito raw padapa na partidong dinambong, mga kaibigan, partidong dinambong kay Pimentel, PDP. Sinabi rin ni digong nyo, even if ako lang ang maiwan sa PDP, buong Pilipinas, okay na ako. Wala akong dynamics dyan. Mukhang ngayon lang ito nilive, Galing na nag-edit, Fiscalizer ba yan o destabilizer? Mga kaibigan, there must be something somewhere along the road. Yan ang kanyang mensahe sa mga kapwa niya hindi gumagalang sa batas na miyembro nitong Partido Demokratiko ng Pilipino raw. Laban, padapa, laban. Iyang padapa laban na yan, ginamit yan na partido nung araw kay Mrs. Corazon Aquino, dating Pangulo. Mga kaibigan, di ba? Yan ang mga partido nung araw tapos nandiyan kayo. Tapos kung manlait kayo sa mga dilawan, mga kaibigan, dilawan daw. Ayan. Sino ba kayo? Kaya naman doon, kasi alam nyo na, galit-galit pagka dilawan ang usapan Di ba? Hindi naman tayo dilawan baka mamaya, ba't kinakampihan mo yan? Hindi. Ibigyan natin na reaction itong mga sinasabi nga ni Percy. May tama di ba? May tama. Hindi tayo dilawan Ito mga ito, nagpapanggap, pati si Digonyo. Magiging fiscalizer daw siya. Baka fiscalizer. Mahilig ka sa fix. Dati siyang fiscal, di ba? Ba't mahilig ka sa ganon? Fiscalizer. Ikaw ang dapat na, ikaw ang hindi gumagalang sa nagpipiskalize di ba? Wala kang respeto kapati sa batas ngayon na naman umi-entra na naman. Bakit? Naglalatag na, nagsisimula na. Pakinggan ninyo pakinggan yung maigi Tandaan ninyo ang sinasabi natin. Dadating yung oras, ibabagsak nila yan. Paplanuhin nila. Makabalik sila sa pwesto Yun yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Ngayon, yun na nga yung nangyayari di ba? Pinaplano nila, pabagsakin yung gobyerno ni Bongbong Marcos at agawin nila, di ba? Iluluklok nila. Pag nawala yung Pangulo, sino kasunod? Diba? Ganun yun yan nga yung nangyayari. Kaya nga, alam nyo, magaling din talaga tong dahil nararatar nila kung ano yung mga pinaplano na itong akala nila, kakampi nila. Akala din natin, kakampi natin Diba?
Oh, mga kaibigan, para hindi mapanagot. Bakit? Sunod-sunod labasan ng mga baho. Ha? Pumunta ka sa website ng COA, magsasawa ka sa anomalye ng nakaraang administrasyon. Para lang yun. Totoo yun! Oo! Subukan nyo kaya. Diba? Diba? Yung sinasabi nga kanina na lahat daw ipapakulong yung mga korap na na nasa gobyerno. Meron ba? Parang wala naman eh. Kasi pagka nagkaganon, siguro dapat unahin niya yung sarili niya. I will kill you. Ipakulong niya kaya yung sarili niya. Ay, nako. To si Lolo niya talaga eh. Sa taong 2021, mga kaibigan, hindi pa kasama yung huli nilang panahon bago mag-eleksyon, mga kaibigan. 2021 pa lang, pinag-uusapan dyan. At bukod dyan, yung mga nauna pa na hindi mga nalutas sa tourism, di ba? Yung sumabog na anomalya ron nila Cesar Montano, ni Wanda Teo. O nasan yun? Natandaan niyo ba yon? Natandaan niyo ba yon? Meron pa yung sa Bureau of Custom na dating Magdalo, 'di ba? O ano ginawa? Pinakulong ba? Hindi, nilipat lang ng posisyon. Pambirang buhay na yan. Nasaan na yung mga pangako ng lolo nyo? Nagalit daw sa kurakot. Galit sa kurap na government official. Paano nga naman magagalit? Dapat magalit din siya sa sarili niya. Ganun na lang, thank you, ha? Mga kaibigan, asan yung pera? Yung Parmali, nasan yung pera? Ha? O, ganun lang. Nakita niyo ba yan? Ilan? 20.9 billion. 8.7 billion. Billion. Panahon pa yan. Alam niyo, ito ang masakit dyan, mga boss. Panahon na naghihirap. Yung karamihan, yung majority ng mga Pilipino dahil sa pandemic. Ano ginawa niya dyan? May pinakulong ba siya? May nanagot ba? Wala. Bakit? Kasi si tayo. Diba? Sino ba ang mga sangkot dyan? Di yung mga kakampi niya. Paano niya ipapakulong? Minsan ba o madalas bang naging Koreano yung lolo nyo? Mukhang nagiging Koreano rin yung lolo nyo eh. Alam nyo yun, di ba? Yung Koreano. Magkano Korean? Tuloy. Etong laptop, mga kaibigan, ang sabi ngayon nung bagong direktor ng PSDBM, ng kasalukuyang administrasyon, tinanong siya sa pagdinig ng Senado. Ano sinabi niya? Illegal po yung kontrata sa pagbili ng laptop. O ano pa hinihintay niyo? Oo nga, ba't di niyo pa ikulong? Kasi naman di ba? Ba't di pa kayo magkaso? Baka hindi pwede. Baka, dahil tinitignan pa yung ng panahon na yung pagkakaibigan. Yung akala mong kaibigan mo pero sinasaksak ka sa likod. Diba? Maraming ganon. Tanungin nyo yung kaibigan nyo. Pagka tinanong nyo, nakangiti sa inyo. Pag nakatalikod kayo kung ano-ano sinasabi niyan sa ibang tao. Akala ko ba mananahimik ka na? Hindi. Kaya sabi ko, pag nagsalita si Digong nyo, baliktarin nyo ibig sabihin. Yung kabaliktaran nun ang ibig sabihin. Yung sinasabi nila, makikipagtulungan daw sila sa gobyerno. Huwag kang maniwala. Totoo nga! Na talagang, wala akong believe dyan. O sa lolo nyo. Bakit ka sasali ngayon sa mga partido? At ikaw pa, chairman. Ano yan, kakatwa yan. Ang ginagawan chairman ng partido, kung sino ito yung traditional ng mga partido. Kung sino yung may pinakamataas na pwestong hinahawakan sa gobyerno sa bawat pagkakataon, yun ang pinakamataas nilang, yun ang chairman nila ng partido. Bakit nga naman siya? Di ba? Hindi dapat siya. Pwede pa si Binoy. Di ba? Senador si Binoy dapat si Robin Padilla. Di ba? Di ba? Mga kaibigan, dahil siyang senador. O kaya si Bongo. Bakit si Digong? Mga kaibigan. Alam nyo na, dahil... Oo nga naman. Bakit ba si lolo nyo ang chairman dito? Bakit hindi si Bato? Sila yung pinakamataas ngayon eh. Di ba? Na official dyan sa padapa
Ha? Mga kaibigan. Ano sabi niya nung tinatatag? Yung padapa, yung PDP yun ha, padapa. Mamaya akala nyo kung ano yung padapa ha. O, yung PDP, oo. Ha? Na nila, di ba nahati nga yan kay, kay Senator Coco Pimentel at saka dyan nga sa grupo ni lolo nyo. Kaya yan, oo. Ngayon, siya pa rin ang chairman na imbis dapat nga naman ay yung mga matataas na yung mga senador na. Pwede naman si Bongo, pwede naman si Bato, pwede naman si Robin Labas, ano ba yung lumabas? Napanood nyo ba yun? Di ba? Sarap i-vlog nung mga yun nung araw no? Sayang, hindi tayo nagbablog. Kasi nga naman, Boss Reaction TV, wala naman, makakaaway natin. Alam nyo, ginawa ko, pinagkakausap ko muna yung mga kaibigan natin. Para hindi sila magtampo, hindi magalit. Hindi masira yung pagkakaibigan, dapat ganun diskarte. Hindi tayo magbabanatan ha. Kung ano yung masabi ko, opinion ko yun ha. Basta magkakaibigan tayo. Kung ano yung opinion nyo yun. Ang mahalaga ay mailabas natin yung mga pananaw natin, opinion natin sa mga nangyayari sa paligid natin. Lalo na dito sa mga impaktong mga politiko. Diba? Yung hugpong. Ano yan niya? Yan sa probinsya lang yan. Mga pamprobinsyang partido lang yan. Ba't nasa national ngayon? Ang hinaan yung bumasa. Itong lahat ng sinasabi nga ni, balik tayo dito kay Kapers. May tama eh. Kung inyong pagkakaisiping maigi. Ito, madalas ko ito kaya ako binalikan nito sa mga batikos niya. Kay Pangulo nyong lolo nyo. May tama talaga. Hindi nyo pa rin babalikan niya. Kailangan ba paalala pa namin lahat ng sinabi nitong hindi totoo? Yun lang mga pinangako niya. Pupunta ako niya sa West Philippine Sea. Sasakay ako ng jet ski. At itutusok niya bandila ng Pilipinas. Tinupad niya ba yun? Sinabi ba? Sinabi. Tanong, tinupad ba? Hindi. Dahil lang nga sinasabi niya ngayon ano ba gagawin natin dyan sa tubig lang naman yan? Gusto niyo pumunta kayo ng Mindanao? Punta kayo ng Davao, bigyan ko kayo ng maraming tubig. At kita niyo naman yung katwiran ng malamang siguro ulyanin na rin. Matanda na Wala na di ba? Bukod sa hindi niya tinupad, ano pa sinabi niya? Mga kayo Istupido. Naniwala kayo Hindi kami kasama doon. Noong pa man, Boss Carmen, hindi talaga kami naniniwala. Ito naman mga istupido, nagpalakpakan pa. Abay, istupido nga. Kasi pumalakpak pa Di ba, mga kaibigan? Ano pa? Ang dami. Dami mga talaga. OFW. 2 years. Ayan na. OFW 2 years daw. Babalik na kayo dito. Tuloy. Mga OFW. Yan marami dito mga mga nanonood. Karamihan dyan OFW. Yung mga pangako sa inyo. Hindi na kayo pupunta sa ibang bansa. Lintik ang bunganga niya sa kasinungalingan. Wala pang lumabas na totoo sa bibig ni Duterte. Mga kaibigan Kayo niya dito na. Marami ng trabaho. Di sa Pogo, hindi kinuwi. Oo nga naman. Yung mga nasa Pogo, puro mga incheck pa rin Di ba? Mga incheck pa rin yung mga nagtatrabaho. Pambihira na yan. Siyempre, malaki sahod. Alam niyo ng mga Pilipino. Ngayon, tulad ngayon, mahirap buhay. Ang hirap maghanap ng trabaho. Di ba? Papasok ka sa ilang kumpanya, magkano lang sweldo, 8 oras ka. Hirap, di ba? Naku, nandito na si Angel. Patay tayo. Buti ako, bumalik na. Vlog, hindi ko na inaantay yung pangako. Yun na nga, huwag nyo na antayin. Tuloy! Mag-vlog ka ulit at marami nag-aantay sa'yo, Reaction TV. Di ba? Opinion. Yung opinion mo ay mahalaga dahil tayo tayo yung mga nangungunang
nagtatanggol diyan sa binoto ng marami. Lahat sinagupa natin di ba? Dilawan ka o dilawan ka, ganyan, di ba? Ngayon hindi na nga dilawan ang kalaban Pambihira. Oo. Yung akala mong kaibigan mo, yun na yung kalaban mo ngayon Yung mga dilawan ngayon parang tahimik na Di ba? Parang naniwala na doon sa panawagan ng pagkakaisa, di ba? Unity. Kaya lang yung iba ayaw yata ng unity. Ang problema, parang, ano ba? Ano ba ang plano nyo? Natatakot yata na hindi manalo Di ba? Hindi manalo yung anak yun na lang yung yung pag-asa nila para makabalik sila sa posisyon. Kaya lang alam nyo mga boss, kung inyong pag bahid may bahid Nahirap ding ipagkatiwala kapag ganun Yung umuubos ka ng limpak-limpak na salapi sa napakaikling panahon baka mamaya maubos ang pondo natin yan. Nang hindi natin namamalayan. Ni sa Pogo, hindi pinapasok mga Pilipino. Ang mga nagtrabaho, pati dun sa mga katiting na proyektong ginawa, yung tulay dyan sa Mandaluyong, Makati. Kakaprasong tulay yun. Lintik ang press release. Mga kaibigan, pagdakilang gusto ni Digong nyo Sino nagtrabaho nung tulay? Mga inchik. Oo nga. Alam nyo, yung mga proyekto na imbis na yung mga Pilipino pinagkukuha dito para naman magkaroon ng trabaho at maraming mga Pilipino nga ang hikahos dahil nga sa kakulangan ng mga trabaho dito sa Pilipinas. Ayun, yung mga proyekto na nakuha ng mga incheck, ay sila rin, yung mga tao rin nila. Ngayon, ito pa sabi niya, nagpapanggap na sila. Sinasabi ko sa inyo, unti-unti na yan, pero magiging mabilis yan. Sino ba mga nasa hanay ni Digong nyo? Yan sinakusi, bata ni Gloria Macapagal. Malaki naging pakinabang niyang kay Gloria. Yung barko nga, naibenta niyan Yung kumpanya nila ng barkong lugi, mga kaibigan, naibenta niya ng mahal yan nakinabang lahat yan kay Gloria Macapal Arroyo. Yan ang mga magkakasama. Oo nga, si Gloria naman ayaw pa rin tumigil. Tandaan nyo ba yung mga nasa wheelchair, nasa wheelchair may mga kung ano-anong mga nakakabit sa katawan? Nakakala mo isang na lang, pirma ng botikin, mawawala na. Ngayon, lakas-lakas na naman At, yung mga tao na yan, marami pa rin mga influensya kahit papano. Kaya lang, sana yung mga taong mga sumusunod pa sa mga yan, dapat, Diyos ko naman, isipin nyo naman kahit minsan yung kapakanan ng pangkalahatan, yung kapakanan ng ating bansa, mga boss. Hindi naman, wag nyong Diyosin, yung mga kakampi nyo. Diba? Parang yung mga kami lang yan, ng mga vloggers. Hindi namin dahil opinion ko to, sasama na sila sa akin. Dahil opinion yun, sasama na kami doon. Hindi ganon. May kanya-kanyang opinion. Dapat yun, doon kayo doon kayo tumayo. Hindi yung sinabi lang ng lolo nyo na ganito, ayun, para kayong mga kulto, sunuran kayo. Diba? Oo. Mga may track record, kung paano ka i-destabilize at ibabagsak. Bilyar, mga kaibigan, shortcut sa impeachment. Sa Congress, pinukpok yung martilyo. Minadali ang pagsasampa ng impeachment. Sino pa? Ang dami na mga nandyan. Kaya, ikaw, Bongbong Marcos, kung wala kang gagawin, antayin mo. Baka hindi ka na magtagal dyan sa pwesto mo. Kasi hindi naman ganun alam nyo, sa tingin nyo, ganun lang mag-isip si Pangulong Bongbong Marcos? Alam niya yun, mga yan. Alam niya lahat yan. Ang problema lang dito hindi naman problema. Siguro yun yung personality niya. Na maging tahimik lang siya. 'Di ba? Na tahimik na nagmamatsyag.
tahimik na tinatrabaho yung mga dapat trabaho eh. Di ba? Eh yung dati natin Pangulo, walang ibang ginawa kundi manakot ng manakot eh. Di ba? Manakot ng manakot. Lahat, minumura. Di ba? Eh wala namang puro maliliit lang naman yung mga nagsipatayan dyan. Meron bang namatay na malaking isda dyan? Puro maliliit lang. Puro yung mga nakatambay lang. Siguro, ikaw wala ka ng sabi nga dito nung nakaraan. Siguro wala ka ng pambili eh. Kaya ayan, pinatay ka na. Di ba? Naalis. Tanong. Sabi nga, di ba, 3 to 6 months, wala nang droga. Natanggal ba droga? Hindi. Natanggal ba mga kurakot sa gobyerno? Hindi. Umayos ba ang buhay ng mga Pilipino? Naramdaman nyo ba? Hindi. May nangyari ba sa Pilipinas na pagbabago? Wala. Humirap ba ang buhay lalo ng mga Pilipino? Oo. Tapos gusto niya panghawakan ulit yung kapangyarihan, hinayaan ka na, binigyan ka na ng pagkakataon. Abay, tama na yon. Tanungin mo yung mga nasasakupan ng mga hinayupak na yan kung may pagbabago. Ayun, kapag gumawa ng napakaikling kalsada, kailangan doon sa mga nakikita ng marami. Ipapaskil yung mga pagmumukha nila. Akala mo kagagandang lalaki at kagagandang babae. Hay! Nako, Diyos ko. Pero alam nyo, sayang eh, di ba? Sayang! Sayang! Oo, ganda-gandang bansa. Kaya nga tayo nasabik sa sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. di ba? Biruin mo yun lang, Kaya nga tayo nagagalit din sa Dilawan. Siniraan na siniraan tulad na ngayon ang ginagawa nitong grupo ng lolo niya. Ay, nako. Naramdaman na nila eh. Hindi pinakikialaman ni Bongbong Marcos yung issue sa ICC. Hindi pinakikialaman ni Marcos yung pagpapasara sa Pogo. At nakita ninyo, sabi ngayon ni Digong nyo, kaya mag-ingat na kayo. Aantayin nyo pa bang magkatotoo? Ang lahat ng sinasabi natin bago tayo kumilos at bago ninyo ma-realize, totoo pala sinasabi nito. Di ba? Abay, totoo. Yun nga. Nagkatotoo na. Alam nyo noong pamanding, sinasabi ko na sa mga kaibigan natin. Talagang etong grupo na to, yan talaga eh. Yan talaga yung magiging totoong kalaban ng kasalukuyang administrasyon eh. Dahil yung mga yan sabik sa kapangyarihan. Mga hayok sa kapangyarihan. Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.